look for the source of damage aside from the MP the King, right? Because their assassination potential was low in the late game, mid game. Early game pwede, pero yung late game, I'm thinking about it. I'm hoping for a better game. Alright, this might be it. This might be it. You're asking for a source of damage. Yun, yeah. This is probably it. Ganda, ganda. Yeah, this is something na hiningi natin kahapon. Whenever you see a Roger, tapos bukas yung Harit and Hylos, you pick it up. Now, Blacklist International does it against Falcons AP Bren. Smart. So, medyo curious ako kung ano yung ka-counter ng Falcons AP Bren dito sa Hylos. Some teams have experimented with the X-Borg. There's a little sample size to begin with, so di pa natin alam kung gano'n talaga siya kagana. But there's definitely a lot of options still available for Falcons AP Bren. Number one, nandiyan pa rin yung Arlot, na pwede nilang gamitin versus the Harit para meron kong displacement para sa Zaman Force. And also yung Claude. Yung Claude ni Super Marco na pwedeng i-pick agad sa first phase. It's gonna be a good matchup versus the Harit and also a late game solution versus the Hylos. Yeah, you'd love to give commendations as well to Coach Bonchan, just like what you guys have been mentioning over and over again. One of the best counter drafters dito sa larangan ng MPL Philippines with the Harit and the Hylos. But for Coach Trevor, they're going to be picking up the Valentina and the Terizla. So, quite determinant na. Kumbaga, alam mo na kung saan pupunta yung tatlong heroes na yan. Well, except for the Roger, but for the Valentina and the Terizla, you know where it's going to go. Yeah, I love it because it's preemptive. Also, in case the Blacklist thinks about picking the Faramis, right? Which could work very well, Ooh, I like but this. they're not going to go that route. I mean, as we've said, yung Valentina and Teresa determinate na, pero I'm not so sure kasi last time I checked, they played Teresa Rome on Ogwen. So there is still that possibility. Oh, yeah. Tapos kuha sila ng explainer. But yeah, I mean, fundamentally Usually, speaking, right? fundamentally speaking, this Teresa would go to EXP. Tapos kuha sila ng mga Minnow, ng Grok, ng any counter engage versus the Harith. Chips always banned in every game, honestly. So, wala yung teleport factor na pwede manggaling si Chip. But again, there's a lot of options left for Ogwen for him to choose from. But Blacklist International, ang question dito is, may ipit na naman ba si MP the King? Because this is what happened to MP for the last 3 games na ipit yung kanyang hero pool. They were forced to go with the Joy last time. Nung game 1, pinili nila yung Joy na third pick. Now, Nolan is gonna be removed once again. Congratulations pala kay Mary Joy. Congrats! Let's go! Good job, good job. Good job. Grabe, cum laude. Ano Magna, no? Cum laude, cum laude. Cum laude, cum laude. Pero you have to love it. Congratulations po. Sabi nga ni Carl Tizzy at ni Kelra, wag niyong kakalimutan mag-aral. Tama. Kasi yun din ang ginagawa nila para sa kanilang draft, ang Aral. So last two bans for both sides. I think Claude is a tempting ban. Ooh! Interesting, they let go of the Claude. Well, baka iniisip nila, baka hindi worth it, iba yung Claude kasi may choice pa rin. It's either the Claude or the Bruno once again. Tapos paresa na naman ng Falcons AP Bren ng defensive hero. Something like, maybe get a page from Aurora's playbook, kunin nila yung Bruno Matilda for Falcons AP Bren. For me, it doesn't feel like, you're right, parang hindi na worth it mag-ban ng marksman because there's just so much variation and so much viability for Super Marco here. Joy na naman yung naiwan. It's either Joy or Bane, honestly, for MP the King. Unless may iba siyang balak gamitin na rito. What's open? Julian? Doesn't feel nice playing Julian into Teresa though. Yeah, so you know What? Okay. You know what? They're gonna go with the next board first. We're probably quite sure now that Delar is gonna be using the Hylos again, Yeah. right? Kasi Rome position, si Haji with the Jawhead. We're still gonna figure out kung ano ba yung gagamitin niya. Just like what you guys mentioned. Julian, probably, but not so much. But you also have the Bane and the Joy as well. Na kanina, medyo nabigyan nga ng problema ang kupunan ng Blacklist International when they used it. So I think Bonchan needs to dig deeper in his bag here. I think Claude is so tempting here. Pero pwede ba naman again yung Matilda Jawhead? Kapag naka-purify silang dalawa, mahirap huliin for the Jawhead, no? Pero super tempting ng Claude eh. Parang kahit umabot late game, wala silang sagot dun sa mobility ni Super Marco. Unless kunin nila yung Minotaur. Minotaur Claude, maybe? Oh, Moscow. Moscow. Alright, that makes sense actually. And parang naman dito, I'm thinking about the jungle possibilities. What's a great MP the King special? Bane. A Bane is great. Kaso, may Mino eh. Mino Teresa Moscow. It is my mission to banish all. Oh! Okay. Now, Okay. that's a spicy pick there. MP the King gagamit na naman ng Lancelot. I'm not sure if this is the first time we've seen him use it this season. It isn't. For him, For him, yeah. right? But I like it, honestly. I like it. Ooh, okay. Wala masyadong CC aside from the penalty zone. And of course, yung Miron's Fury, although may sibat naman si Moscow. But the thing is, almost everything na pwedeng kapatan ng Falcons AP Bren is dodgeable by the Lancelot, by the Thorn Rose. And again, that's one less problem for Blacklist. How do you reach the gold laner? And that will make it a lot easier for this lineup to actually do what needs to be done. Bren, get a sweep and get more points on the board, or will it be Blacklist International going for Game 3? Rekta na tayo sa casters. Yan ang katanungan na magkakaroon ng kasagutan maya-maya sa pagpasok ng game number 2. Again, this is going to be a Blacklist International and Falcons AP Bren. Nakita natin yung domination ng Falcons AP Bren ng game number 1.
Pero base dito sa lineup na to, parang may mga something ako napapansin na doon sa composition ng Falcons at sa Blacklist. Ikaw ba may napapansin ka dito? Yung sa Blacklist, parang yung Joehead nila dito, parang napapansin ko dito is kung paano nila kukontrahin si Super Marco mamaya. Oo. Ikaw ba na napapansin mo? Actually, sa buong composition, more on the setup ang Falcons sa AP Bren. At lagkit naman na para dito sa Blacklist. Ay, oo. Mabagal, puro slows. Malamig at malagkit. Tama, sakto, malamig dito sa Oo. sa MPL Arena. Sakto. Papainitin yan ang laban natin ngayong araw. So, for Blacklist International, kailangan na nila dito tumakbo. Ayan na. At ayan na nga, naipalugtag na dito yung baka. Oh, Gwen, konti-konti na lang first blood para kay MP The King. Nakakuha kagad si MP The King dito. First blood, additional gold. At ito yung maganda, no, kapag nakalansi load ka, wait lang, si Super Marco. Isang bato na lang sana na sago. O, isang sago na lang sana. Kabuti ka na. Boy pa rin. Oo, so parang napapaisip niya kay Super Marco. Should I go home or magsistay pa ako with my friends? Okay, si Haji, oh. Si Haji na dito na. So, si Ogwe na dito na rin naman. So, crucial kasi nga pala na ma-clear yung minion wave. Tsaka nakita natin medyo lumakas ang loob ni Super Marco kasi nandun na rin itong si Ogen. At tsaka alam niya rin na walang flicker si Haji kasi nagamit doon sa pagkuha doon sa gitna ng first blood. No? So ngayon, first turtle ay available na para sa magkabilang kupunan nito. Level 3 pa rin ang ating magkabilang mga roamers. At ang pagpwesto mula doon sa unang turtle ay gagawin na nga rin ng Falcons AP Bren at Blacklist International. Si Haji ay nandun na sa may pixel bush. At si Dilarden ay sumisilip na rin. Naabangan nila kung sino magsisimula ng pagong. Oo, nagkakaano lang muna dito. Nagkakapakiramdaman yung ating mga players. By the way, si MP The King is at level 5. So, si Kyle Easy din. Nauna lang siya ng konti kanina nung habang sinasabi natin. So, parang iba yata ang gusto gawin ng Blacklist International dahil malinis na makukuha ng Falcons CP Bren yung turtle. So, parang alam na siguro dito ng Falcons CP Bren na parang pupunta doon sa lane ni Super Marco or may iba yatang pinaplano. Oh, yung plano na yan, level 3 pa nga rin lamang si Haji dito. Nag-aantay siya mag-level 4 para at least kompleto yung kit dito ni Haji. Ngayon, level 4 na siya ibabato. Get play! Kaya naman, tapos sa Double Force, nakailapag na lahat ng mga pwedeng ilapag. Yung natunaw mo na yung baka, tapos niyelo mo ulit. Next time na lang daw pala lulutuin. Oo nga talagang nilagay muna sa kung saan man Ngayon si View ay aatras na nga rin lang. Pero doon sa naging team fight na yun, apat na ultimates na nagamit yung kay Owen, kay MP, kay Haji at kay Exord. Oh, wait lang. Space lang daw. Sige, Space lang. pumlato ka muna dyan. Nakaplato na kalahati dito itong si Ohem. At maaalala natin, isa to sa mga heroes din na ginagamit niya noong mga nakaraang seasons pa. Yung mga Harriet, yung mga panahon na yun is mga Alice din, Oo di nga ba? pala. Di ba nagbabalik eh? Oo, nakita na natin yan before. So, parang siguro na-miss din na gamitin. At nagkakamiss din dito sa ating bottom lane. Pagdating doon sa mga pagkuha ng resources. At napakaganda dito na for Blacklist International, parang humihinga lang sila na okay, gagawa tayo ng aggressive play. Tapos after nun, balik na tayo sa dati. Yun nga eh. Tsaka nakikita din natin no, na confident na rin ang Blacklist kasi nangyayari ganun pero mapasok na sila. Kabuti ka na nga, penalty zone. Wala tatamaan doon. Kaya si flicker out si Black PC. Nainapag na nga yung kanyang glorious pathway. Pero minawas yun naman. Para dito kay Ogwen. Rinig si Kyle DC yung 3 lang. At nakita na nga natin dito si Dior. Ay, mapatay na ni Kyle DC. May Jetron play din. Nahabol pa rin dito ang FCAP. Nakadalawa. Itong si Haji. Ngayon siya naman ang magiging punterian. Ako po nakakalmot. Nakakalmot ni Kyle, ladies and gentlemen, and double kill ang makukuha ng Falcons AP Bren. Oo, maganda din yun para kay Kyle TC kasi sumakto din na shutdown. So mas mataas yung gold para din sa kanyang pagkakakill doon. But take note, Blacklist International pa rin ang lamang magdating dito sa may gold. So depende na lang yan sa mga susunod na pupuntahan ng ating dalawang teams. Kanina kasi parang saliwaan eh. F-Cup yung kumuha ng turtle, Blacklist International sa iba pumunta. Ngayon yata magkakasalubungan. Oo, unang kasalubungan ito ng Falcons AP Bren at the Blacklist International. Sasabay na rin si Owen actually from top lane. Ay nandito na siya sa may bandang gitna. Let's see kung sasama ba siya doon sa second turtle. Pero parang si Super Marco ay pupunta nga rin lamang. Ang kalamangan niya dito kasi any moment pwedeng sumama si Super Marco. Pag binato niya kaagad yung kanyang Spear of Destruction, makakapunta siya. Pero 5 minutes na rin naman, wala namang energy shields. So ang goal muna ng mga gold players dito, wag lang mamamatay. I-clear lang natin yung minions, tsaka tayo sumama. O, tingnan natin kung ganun yung gagawin nila. So napakatagal nung ating pagkuha ng pagong dito, no? At another hit na naman para dito kay Haji. Pero hindi natin nilang kay Bridget Glazer. May sagot si MP The King. Nakuha niyo doon yung red ace. So may pagong. At aalis ngayon na mabilis ng mga players ng Blacklist International. Hindi tatama, no? Yung Spear of Destruction kaya hindi rin aabot si Super Marco. Okay, nakakuha tag-isang pagong ang nakuha ng magkabilang kumunan na ito. Ngayon ang Blacklist International nakakalamang. Again, maganda ito para napanimula para sa mga agents. Lalo na si Oheb hindi pa rin naman napapatay. So ito yung importante. Kailangan niya mapatunayan kasi marami nag-aabang sa kanya actually. Kung kailan pa siya maglalaro. Ang dami mga comments dyan sa social media. Oheb Kailan ba in. maglalaro? Oheb in na nga ba? At ito na ang pagkakataon. Kailangan niya mapakita yung 278 games played niya dito sa MPL Philippines. O, parang ano na to, 279 na. Oo nga. Or
280. Nahirapan ko mag-add ng Ano ba yan? another one. Add lang ng plus 2, ano ba yan? Nakalimutan ko na sunod sa 7 direct, pero ibig sabihin gamay na gamay na niya yung paglaro. Napahinga lang saglit. Pero si MP Daking wala na buhay ko. Tinamaan ba na penalty zone? At hindi na nga makakatakas pa. Napuntahan ng TG Brothers sa baba. Sakto rin eh, wala na rin siyang phantom execution doon. Pero may conceal na gagawin dito ang Blacklist. Ang nakakatunog ata si Super Farco. Nakakabay mga ganong conceal, tapos magtatago bigla. Parang feeling mo, halabira. Okay. Anytime. Pero alam mo yun, control aggression. Oo. Para yun sa Blacklist. Kaya kailangan nila maging maingat. Kailangan nila i-maintain yung kalamangan nila. Pero movement din, for Flap TC, nagkakat siya ng mingin wave. Oo, importante to kasi after ng cut, pwede siya sumama kung saan man patungo dito ang Blacklist International. At ngayon, na obviously ay may hawak na War Axe itong si MP The King. Kahit pa paano yung makakasabay na rin siya. Remember, nabago din kasi yung War Axe na yun eh. Naisama yung Bloodlust Axe at saka yung War Axe. Pinag-combine na yan eh. Di ba after nung Oo nga Project pala. X, di ba? Oo nga pala, so mas pinaganda. Yep. Nandito yung War Axe. So eto na naman tayo, Burrito. Turtle na naman sa ating laban at nagkakaabangan lang muna ulit yung ating mga players. So still Blacklist International lamang dito sa gold. Oo, maliit lang ito, 1K. At ngayon ang Packers AVP dadalhin lang doon sa may poder nila. Nakaharap sa kanila yung Pagong. Pero dun sa may poder itaas, may 1v1 na gaganap, nagamit ng Jaman Force ha. Pero si Haji ay mag-iitsa na naman. Nakita na nga si Ogway versus Lapisi may sagot na penalty zone. Sa mga pa rin na West Winners first stop. Dalawang kaldag para rin sa Falcons AV Plena. Pero nga ng MP The King and there is a Blacklist International. Napakasakit ng damage nila ngayon. Ogway tsaka si Flap TC ay nakuha nila doon. Pero dadating si View. Meron daso may pare ng MP The King. Ay! View is down. Pero Cal TC pa rin ang makakakuha ng Pagong. Grabe, sobrang daming nangyari na doon. Pero nakaligtaan ng Blacklist International na bumalik doon sa Pagong. Pero para sa akin, maganda pa rin yung para sa kanila dahil yung space na makikreate nila, lalo na't mababasag nila itong Torres sa may bandang gitna. It opens up yung purple and orange dito ni Kyle TZ. At kailangan mas maging maingat ng Falcons AP Brent. Oh, let's watch the replay. Itong ating Infinix instant replay. Maganda sana no? Nailapat yung mga dapat ilapat dito ng Falcons AP Brent. Kaso may biglang dumating. Ayun, dumating si MP The King din and even exhort yung mga paglatagyan ng skills. Oh, hindi rin pala tumama yung Spear of Destruction, no? Kasi, again, may option itong si Super Marco, if ever, na makasama sana dun sa team fight. Hindi sana sila malulugi kung tumama yun at nakapag-teleport siya doon sa turtle fight na yun. But then again, kailangan mag-move forward dito ng Falcons AV Brent. Pasag yung Torre dun sa may bandang itaas. 2.5k gold lead. At masasabi ko na unti-unti nang nakukuha ng Blacklist International yung tempo na hinahanap nila. Oo, speaking of tempo, okay nakita na. Uy, teka lang. Apat yun na dito, tatlo lang tayo. Atras sila, Oo, numbers atras game na. eh. Pero nakakatakot pa rin yung concept kasi dito ng Blacklist na pwede sila mag-itcha anytime. Saka yung itcha di, uy, pwede rin itcha. Para kay Haji. Kada itcha niya, automatic kasi napapatungan na. Tama. Nila ng skills. Tama. For context, binaligtad po yung Itcha at Haji para alam nyo po. Itcha. Tamang itcha lang Itcha. para kay Haji dito. Now, for F-Cup, napansin ko si Kuya Flap TC, bumili ng Winter Crown naman. Ay nako, may mga plano ata si Flap dito kasi nakita na natin yun, yung mga penalty zone tapos biglang maninigas. Oo, sabi niya, sorry po. Sorry po. Pagkapasok. So, tingnan natin kung gano'n nga ba talaga ang magiging counterplay ng Falcons AP Brain. Kasi medyo sinusort out pa nila ngayon eh. Kung paano ko kontrahin yung ginagawa sa kanila ng Blacklist. And ito yung impact talaga no, kapag meron kang jawhead. Again, may innate damage kasi yan, yung smart missiles niya, Oo, yung smart ejector. missiles yan eh. Smart talaga yung missiles nito eh. And the Blacklist International, kailangan nila maging smart. Kailangan nilang makipag-jungle dito sa Lord na ito kasi may mga set-up pa rin naman talaga ang Phantoms AP Brain na pwede nilang gamitin. Di ba? Diyan yung Minowan's Fury, diyan yung Penalty Zone, even yung lagi kinukuha ni View dito ng Frigid Glacier. Oo nga, tsaka speaking of totoong may hawak naman ng Frigid Glacier, hindi pa pala nabibigyan si Kuya Exort dito. So tahimik lang siya nag-ice skating dito sa ating Lord Pit. Okay. So kailangan din pala siyang hanapin dito ng mga players ng Falcons AP Brain. Oo nga, no, yung Lord ay kalahati na. Pero si Super Marco may ginagawa. Tapasok na naman! So diretso na gusto may pagdalikod si Black Easy doon sa banda ng Blacklist International na si Haji. Pinakabalik na si Q. Pero muna pa rin sa side ng Blacklist International. Or nabago si Ibrahim pa rin Lord. At tutuloy pa nga. Naku si MP The King. Nabigyan na dito ni LTC. Okay, si Dilar ay aatras pero may habulan pa rin nagaganap dito sa bundang iba pa. Si Super Michael makakakuha din dalawa ang bagsak. Kasama pa ang level 1 na Lord at pagkakataon na ng Falcons AP Brain na makabasag ng mga tore dito. Grabe biglang bumaliktad yung kalamangan. Kanina 2K para sa Blacklist International 1.7K. Para rin sa Falcons AP Brain. Ang ganda ng ginawa dito ni Q kasi sinusunan siya ni Haji. Tapos sa dinami-dami ng players na malapit dun sa Lord, siya'y nakakuha ng Lord. Binugahan na kagad dito ni View at hindi na siya nag-atubili pang gawin ang mga bagay na yun. Lord ay nasa may bandang itaas at buwelo na dito ang Falcons AP Brain. Masunod na nga ata sila pero unahan ata sila ng Blacklist International dito. Ito na nagkabilisan na, pero parang hindi mo na itutuloy. So madedepensahan pa rin ng Blacklist International yung Torre sa itaas. At pwede naman kuhanin ng Falcons AP Brain yung Torre dito sa gitna. So unti-unti na nga lumiliit ang mapa dito ng Blacklist, pero pwede naman magkaroon ng set of play. Si Haji Deli yata doon, penalty zone na naman! Para dito kay Black Easy, at tutuloy mga Marco! kapatid, kay Super Marco doon sa may batang likod. Si Marco! Nawala na bigla, si MP The King,
Wala mo pa si Nilar. Double kill na para dito kakal. TZ. Grabe yung gigil dito ng Falcons AP Bren from 1K na lead ng Blacklist. Ngayon naman, almost 5K para sa Falcons AP Bren. Parang yung mga meme ko na nakadilat, tapos biglang pumikit. Pag dilat, ubus na yung mga turing ngayon ng O Blacklist. parang ano nangyari? Anong nangyari? Kanina ganda yung sitwasyon pero iba nga nangyayari ngayon para sa side ng Blacklist International. Masisira yung Torres sa itaas, patay na rin sa baba. Si Ohem na dito nabuhay na rin si Exorta. At madedepensa naman yung mga minion wave dito ng FCAP. But still, Falcons AP Bren 6.4k goal lead. Grabe, bago magsimula yung Lord fight na nakita natin kanina, lahat ng tore ng Blacklist ay buhay pa. All of a sudden, nag-swing bigla yung nangyari na yun. 6.3k para sa Falcons AP Bren. Wala na rin mga outer inhibitor turns dito ang Blacklist International. Sila pa ngayon yung kailangan kumapit. Yung early lead na nakuha nila ay nabawi kagad dito ng Falcons AP Bren. Siguro ngayon para sa Blacklist International, kailangan na kalmahan din nila pagdating doon sa may team fight kasi biglang bumubulusok yung mga players ng FCAP. So, we have to take note na maganda dito yung mga pasok, by the way, ni Flat Easy na bigla na lang nang uuntog dito ng mga players ng Blacklist. So, eto na. Dadating na naman tayo sa point. Lord team fight na naman yata para dito sa ating dalawang teams na mabubuhay in 19 seconds. Ang mahirap lang kasi dito para sa Blacklist International sa ngayon, medyo torn sila sa mga 5v5 team fights kasi bukas yung top lane, bukas yung mid and bottom. Pero sisimulan ata ni MP to ha. Oo, meron mga pagsulat doon. MP the King daw. Aray, At ginamit na ngayong Phantom Execution. Ah! Sa pulse sa sibat ni Super Marco. At pwede na nga diretsuhin ngayon sa my Lord. Napadaan lang sana si MP the King. Magche-check lang daw sana ng damage kay Few. Pero nakatantusan ni Super Marco. Oh my gosh! Nabato ng si Bot, ladies and gentlemen, Super Marco. Nagiging bulletproof na naman siya rito. 2-0 and 3 na KDA. Again, napakaganda na naging pagbaliktad ng Falcons AP Bren. Ang problema, may clear wave naman ang Blacklist International pero kailangan nilang ibitaw lahat ng mga skills nila rito. Lalo na luminous na Lord ito. Oh, speaking of clear na minion wave, para mapaisip ka pa yung skills ba na yun, patatamain para mag-clear na minion wave? Or para kumuha ng kill Oo. against FCAP? Kasi yun din yung crucial na kit para sa kanila, para manalo sa team fight. So nag-iba na ngayon. Si Few naman, ang gamit niya is yung Glorious Pathway dito ni Dilar. Already ata sila, nagbitawan na dito ng mga Glorious Pathway. Si Haji, isasalo na lang! Oo, nagkaroon na ng kanya-kanya ang mga setup play. Si Haji mawala ng immortality doon. Nakakalahati yung buhay ni Dilar, pero Haji's gonna be down. Hoy, ba? Si Haji makakakuha dito ng kill. Ba't natin ang yung immortality with a free hit? Yung crystal dito, binibase Ay, lang si Mew! ni Mew! Si Mew! Gusto na trabahuin ito! At ang Falcons AP Bren, magwawagi